ganda ng unang hirit at Listerine Total Care. Magandang umaga mga iga, nagbabalik ang unang balita. Isang maulang Lunes ang naranasan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. At alamin natin ang dahilan ng mga pag-ulan na yan mula kay Sunny Paharilla, weather forecast ng Pag-asa. Sunny, good morning! Yes, good morning po, Igan. Ano nagdadala ito mga pag-ulan? Bakit wet morning tayo ngayon sa Metro Manila? Opo, wala nga naman tayong bagyo na ito na nakakapito sa atin. Pero aktibo po yung ating ITGC o Intertropical Cancer Zone na ito namang nagdadala ng mga pag-ulan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa kalakhang bahagi po ng Central Luzon actually, ang pinaka-mas maulan po ngayon. Sa katunayan, yung ating pong mas advalinis ay gumalaw pa Hilaga, sa Hilaga po ng Metro Manila. Kaya dito po sa Bulacan, Pangasinan area yung mas maulan at saka dito sa may Pampanga area. Hanggang kailan ganito ang masamang panahon, Sunny? Ina-expect po natin na sa dalawang araw ay nag-oscillate naman actually itong ating ITGC. Kaya nag-move po ito from Central to Southern Luzon. Kaya nagkataon na nandito po yung ating Central sa ngayon, kaya dito po yung ating maulan. Ina-expect po natin hanggang bukas maulan pa rin po tayo dito sa Manila. Si Habagat ba yan? Si Habagat? Hindi po, ITCC po. ITCC. Iba yung kay Habagat. Opo, hindi po mayroon ngayon yung ating Habagat. At tahimik siya. Opo. Yung ITCC po yung ating. Yung ITCC po, yung po ang pagsasalubong ng dalawang hangin, yung tinatawag natin na cross-equatorial winds. Yung ating pong Habagat na sinasabi ay nagkakaroon po ng interaction ng ating prevailing easterly wind o northeasterly wind naman dito sa tropic. Pero Sunny, hindi sapat itong sama ng panahon para mag-rekomenda kayo ng walang pasok. Hindi po, hindi naman po ganun kalakasan yung ating mga pagulan. Kung mapapansin niyo po, medyo light to moderate lang po yan. Mga paambon-ambon, hindi may pagbugsong bahagya. Kaya hindi po natin. Kanina po tumatawag actually yung DepEd. Kaya sinabi po natin may pagulan po tayo pero hindi po ganun katuloy-tuloy at hindi rin ganun kalalakas. Okay, maraming salamat, Sunny. Maraming salamat po at magandang umaga. Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, hindi pagkilala sa Philippine Dragon Boat Federation bilang isang National Sports Association, iimbisigahan na ng Kamara. Bagi ang Senado, iniimbitahan na rin ang mga Pinoy paddler para tuluyan ng malinawan ang issue. Darito ang report ni Salima Refran. Nais ang Philippine Dragon Boat Federation o PDBF na ang Kongreso magdesisyon sa isyu ng hindi pagkilala sa kanila ng Philippine Olympic Committee bilang isang National Sports Association. Ang kinikilala lang sa ngayon ng POC ay ang Canoe Kayak Federation. Pero ayon sa mga taga-PDBF, hindi sila dapat mapabilang sa grupong ito. Dapat daw, kilalanin sila bilang hiwalay na National Sports Association para rin daw makilala ang mga paghihirap nila para sa bansa. Yung prinsipyo na tinatawag, kasi if you are one of the founding member, para ang pangit tingnan na founding member ka tapos bigla kang kakalas. Sana po makatulong at we're hoping for the best. Sa Huwebes, haharap sa Kamara ang Dragon Warriors na nanalo ng 5 gold at 2 silver medals sa katatapos lamang na 10th IDBF World Championship sa Tampa Bay, Florida, USA. Haharap din sa pagdinig ang mga leader ng POC at ng Philippine Sports Commission. Ang gusto lang namin kasi yung regulatory powers ng PSC. At the same time, kung anong pwedeng resources ng government na maging subsidy natin para sa kanila. Nakatakda ring humarap ang grupo sa Senado matapos maghain ng resolusyon si Senador Pia Cayetano para imbestigahan din ang issue. I think it's high time, especially since we have a new administration now, to look into these issues and to find out what really is the process involved so that we can prevent this from happening to other athletes. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Samantala, naglabas na po ng opisyal na pahayag ang Santa Lucia Realty. Ang developer ng subdivision ay tinuturong may pananagutan sa nangyaring mudslide sa Subic, Zambales. Ayon sa Santa Lucia, batay sa kanilang sariling investigasyon, nangyari ang pagguho sa labas ng itinatayong subdivision. Wala raw silang nakitang indikasyon na ang kanilang aktibidad sa bundok ang sanhi ng pagguho. Ang konklusyon ng Santa Lucia, ang nangyaring mudslide ay isang natural disaster na posibleng resulta umano ng nangyaring lindol sa lugar
na nasundan pa ng walang patid na pag-ulan. Ikinalulungkot daw ng Santa Lucia ang nangyari pero di raw tamang basta na lang sila husgahan. Iginigiit din nila ang karapatan sa due process. Patuloy raw silang tutulong sa mga naapektuhan sa abot ng kanilang makakaya. Dahandang atleta nakilahok sa 2011 Ironman Triathlon sa Naga, Camarines Sur. At ang itinanghal na kampiyon ng Australia na si Pete Jacobs na siya rin naman nagwagi noong 1 taon. Darito ang report ni Mark Zambrano. Sinalubong ng malakas na ulan ng umpisa ng isa sa mga pinakamahihirap na karera sa Asia ngayon. Lahat ng sumali, sumabak sa karera sa swimming, biking at running. Malaki ang nakataya para sa mga top finishers ng Ironman Triathlon dito sa Pilipinas ngayong taon dahil bukod sa mga premyong kanilang matatanggap, posible pa silang mag-qualify sa prestiyosong Ironman World Championships sa Kona, Hawaii. 30 slot ang binuksan ng World Triathlon Corporation para rito. Tulad ng inaasahan, naging matindi ang labanan sa pagitan ng mga professional triathlete na sumali. Unang nakatawid sa finish line sa oras na 3 hours 51 minutes at 43 seconds, ang Australian na si Pete Jacobs, ang defending champion ng karera na nagwagi rin sa men's division noong 2010. Bagamat nahirapan, nakakuha raw siya ng inspirasyon sa suporta ng mga Pilipino. Really big. You know, on the way out in the first half of the bike, I didn't feel very good at all. I felt a bit lethargic and really hard to get motivated and push hard. But obviously, whenever you go through those sections of crowd, you forget how hard it is and you get a lot of energy. And so when I had those moments, I would start to ride harder when I went through the crowd. 8th overall naman ang Pilipinong si Arlan Makasheb, ang unang Pinoy na tumawid sa finish line. A little bit of cat and mouse, playing head games. I wanted to see how his fitness was, so I put in a surge. I looked back, I had a gap, so I kept on going, and that was the decisive move there. Ang kapuso star na si Richard Gutierrez, di makakalimutan ang karanasan niya sa Ironman. It was such a great experience. Hanggang ngayon talaga sobrang happy ako dahil nga natapos ko yung 90-kilometer bike leg. And ang sarap ng atmosphere dahil lahat ng tao sa Camp Sur very supportive. Even yung mga ibang riders na nakasabay ko, very supportive sila. So it was such a great event and congratulations to everyone. Hindi naman nakayanan ng triathlete na si Neil Katiil ang pagod pagtawid niya ng finish line. Agad din siyang tinulungan ng medics. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Cable car sa Germany tumirik. 20 sakay na magdamag na stranded nasagip. At Hollywood socialite na si Paris Hilton dumating na sa bansa. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Select Toyo. Mga batang memory plus. Memory plus! Ang pag-iisip ay laging bukas. Everyday mag-memory plus. Memory plus! Tulong talino para tumas. Taas agad ang kamay pag nagtanong na si ma'am. Tama na sasagutan, mga pinag-aralan. Nag-very good pa si ma'am, lahat nagpalakpakan. Happy